Magandang araw Pilipinas, bayan kong liyag. Ito, pal tayo ulit kay Banat Bay. O yun, itong video na to guys, tungkol dun sa sa videong kumalat na sa social media na si Senator Marcoleta daw ay na-ambush. At ito yung ang nagpakalat ay BBM BBM vlogger daw, or BBM supporter, or BBM vlogger ata siya ayon dito sa video ni Banat Bay na to, ng Net25. Gusto ko lang magbigay ng konting komento about doon sa sa video na to. Sige, umpisa na po natin, wag nang patagalin. Let's go. ASIC lang yun ha. Ito, USIC. Bakit hindi conflict of interest? Diyan mo mapapatunayan na bayaran ng media, lalong-lalo na yung nandiyan sa press, Malacanang press cartel. Naku po, daming bayaran dyan. Ibig sabihin ito, nilabas na nung page ni Senator Marcoleta. Dahil ang daming nagkakalat-kalat ng mga fake news no? Totoo. Kaya sinabi niya na lahat yan fake news. Hindi lahat totoo. I-forward ko na. Na Doon na tayo sa punto. dito. Alam mo, Jen, O i-report. ginawa na ng NBI yan. Ganon? Noong ang Pangulong Bongbong Marcos ay bumisita sa Bogo, Cebu. Oo. Nagpa-picture, may picture doon na lumabas. Oo. At may isang gumamit sa picture, nilagyan ng arrow yung ulo ng Pangulo at nilagyan niya ng caption na headshot. Nakakulong pa yung tao eh. Hanggang ngayon? Kasi daw yun? NBI parang assassination attempt yun. Oo. Pero ang tinutukoy pala doon, Bisaya, natapat doon sa Bogo, Cebu. Yun ang paliwanag nung tao. Pero siyempre sa mga, at saka daw ang ibig sabihin ng headshot sa Cebu ay, Cebuano ay sapul. Pero sa iba, siyempre. Eto, magbigay ako ng komento tungkol dito. Ako kasi, para sa akin granting for the sake of argument, pagpalagay, oo nga, Bisaya siya, pero ang audience niya kasi hindi lang puro Bisaya. Kasi sa pagkakaalam ko yung post nito nung na to, ang pagkakaalam ko ang nag-post nito, dalawang post to yung una Bogo lang, tas nakatapat si Bongbong Marcos. Doon pa lang gets na natin na talaga itong si Bongbong Marcos Bogo naman talaga yan alam na natin yun. Ang pagkakamali lang nitong DDS supporter na to, yung pangalawang post niya, nilagyan niya ng headshot. Ano ba yung headshot? 'Di ba? Oo, kayo sa pagkakaintindi nyo, ganun. Sa pool si Bongbong doon sa pagiging bogo. Paano yung iba na kasi ang batas tatama yan kahit saan batas yun kumbaga ang sabi nga nung former NBI director si Santiago, 'di ba? He had just crossed the line doon sa freedom of speech. Ako, agree ako doon. Kasi kumbaga parang kasi yun dapat pag maggaganyan ka, mag-isip ka muna mabuti, lawakan mo yung mo kasi medyo delikado. Alam mo namang kalaban mo gobyerno Syempre gobyerno gagawin lahat ng niyan. Ang nakakalungkot lang, ito yung sinabi ni Banat Bay. Tuloy natin. Siyempre naman, hindi lahat ng magbabasa niya Cebuano, di ba? Kasi kung sa shooter daw, yung mahawak ng barel, pag headshot, ibig sabihin, tinamaan ka sa ulo. Ayun, yan lang Arrow. Tsaka interpretation lang. Yes. Higit lalo ito na talagang muntik inambush. Bagay Pwede yan. Yun. So ayan So ayan po yung fake news kay Marcoleta. Lupit talaga. Naku po, ba't hindi ho ito? Ay, nako. Yun na lang pala yun. Ay, nako. Ito pa, balita naman natin itong... Ano ba yun? Nakalimut na ko may sinabi si Banat Bay kanina, siguro dun sa earlier part. Yung sinabi kasi ni Banat Bay, yun nga, kapag ang nakakalungkot, kapag ang ng balita na ganito or gumawa ng ganitong kabulastugan
DDS supporter, siguradong kulong ka. Pero pagka BBM supporter ka, malaya ka pa rin. Yun ang nakakalungkot, 'di ba? Kasi kumbaga parang nagiging selective na yung batas natin dito sa administrasyon na to. 'Di ba? Bakit ganon? Pero bigyan natin ng chance. Baka naman baka naman kasi hindi pa baka naman busy pa yung natin. Yung presidente nga natin 3 araw na yung bagyo bago pumunta 'Di ba? 3 araw na yung bagyo bago pumunta, 1 linggo na yung lindol bago pumunta. Ganoon talaga. Malay nyo naman sa antayin nyo net 25, baka naman padalhan ni yan, baka naman baka mahiya. Baka mahiya, tamaan ng konting delikadesa, balay nyo bukas makalawa pahuli ang na yan, yung nagpakalat ng balita na. Siyempre Marcoleta yan senador yan, hindi basta-basta senador yan. Pero kapag hindi nila pag hindi sila hindi nila kinasuhan yung taong yon na nagpakalat ng fake news, alam nyo na talagang selective talaga yung natin, yung batas natin ngayon sa administrasyon na to. Yun lang mga kababayan, maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. Peace out. Ay, mag-subscribe kayo mga animal, puro kayo nood.